tayo po bilang mga mananampalataya, dito ka na. Na tayo po bilang mga mananampalataya ay unang-una sa lahat ay hindi tayo parte lang ng isang reliyon, kung hindi bilang isang mananampalataya, ang pinakamahalagang matandaan natin, kahit na wala tayo sa simbahan, kahit na nasa labas tayo, nasa kanya-kanya tayong mga paghabol ng ating mga karera, ng ating mga ginagawang mga bagay sa buhay, si Kristo dapat ang makikita sa ating mga buhay. No? Hindi dahil baptist ka, kung hindi dahil siya ang tanging makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, at pangalawa, siya lang ang makapagbibigay sa atin ng kapatawaran. No? At higit sa lahat, at ang pinakahuli na gusto ko sa inyo ibahagi, hindi siya basta lang konsepto na tatanggapin natin na si Kristo ay akin. Hindi. Siya dapat ay ipamuhay mo. Dahil ang isang taong Kristiyano ay ma-explain ko sa ganito lang, kasimpleng bagay. Kinaawaan at ligtas. Yun ang isang Kristiyano. Isang kinaawaan at ligtas na tao. At kaya, wala nang question kung bakit hindi tayo dapat maging masaya, no? Yung mga rules na dati nasa isip natin, ay dapat di ko gawin. Pagka tinignan mo ngayon, hindi pala siya rules kung hindi siya ay pagsunod sa Panginoon. Para makaiwas ka sa kasalanan, para makaiwas ka sa mga bagay na pwedeng makasakit sa kapwa mo, at mga bagay na pwedeng makasakit sa tao. No? Kaya, pakinggan nyo ito, na simpleng awitin titled, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Yan po katotohanan pag nakay-Kristo tayo. Hindi lang po ito sa buhay na to. Pag sigurado ka nakay-Kristo ka, isang kasiguraduhan mo, sa eternidad, pagtapos ng buhay mo, makakasama mo ang Panginoon. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He came to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus.
to Jesus. Jesus belongs to me, and not for the years of time alone, but for eternity. Sana po makasigurado tayo sa Panginoong Kristo dahil siya lang ang makakapagsigurado sa atin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Bigyan po kay Pastor. Magandang hapon po sa bawat isa. Kayo po ba ay nagagalak, natutuwa, na umuulan na parang gusto mo nang umuwi? Pero alam nyo, kulang pa yung kain natin. Pag sa bahay tayo, gusto nating kain, umaga, tanghali, gabi, may hating gabi pa. Pag sa simbahan, Pastor, okay na sa amin pang agahan lang. Uwi na kami. Hindi po ganon ang tupa ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na ang ating shepherd, ang ating pastor ay ang Panginoon? Buksan po natin sa ating mga aklat sa Psalms 23 at nandun na po tayo sa versikulo pang-apat na. Ano po? O tama? Versikulo 4. Okay? Sa wikang Espanyol. Psalms 23. Wala pa ako. Nawala yung aking tanda. Yan. Psalms 23. Nandiyan na po? Okay, sabay-sabay natin basahin muli. O, yung mga memorize na po, huwag na kayong titingin sa inyong Bible. Psalms 23, 1-6. Sabay-sabay. Begin. The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2. He maketh me to lie down in green pastures, and He leadeth me beside the still waters. Verse 3. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Verse 4 na tayo. Yea, though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Verse 5. Thou preparest a table before me in presence of mine enemies, and anointed me with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me on the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kayo po ba'y naniniwala sa pangakong ito? Amen. Tayo po'y manalangin muna. Dakilang Diyos, salamat po sa ulan. Ako sakali man po, Panginoon, sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito, bago po ito, alam namin, Panginoon, ay papatilain niyo pong ulan, alang-alang sa mga anak. Tulungan niyo po kami, at kung hindi man, Panginoon, ito tumila kagad, alam namin, Panginoon, mayroon kami protector, ang Panginoon, na hindi kami hahayaang magkasakit sa mga bagay na ito, bagkos ito po ay tulong sa mga nangangailangan ng ulan. Ganun po sa amin na mga minsan ay medyo bitak-bitak na ang mga puso namin, dry na ang mga puso namin dahil sa nagiging kaming mga backslider sa iyong mga hangarin sa aming buhay. Salamat sa ulan ng spiritual, Panginoon. Salamat sa pag-umpisa ng springtime o pag-umpisa ng summertime, sapat alam namin malamyos ang simoy ng hangin, ng malapit ng tag-ulan, at higit sa lahat, maghihilom ang mga bitak-bitak na puso namin dahil wala ng magandang spiritual na connection sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng revival ang simbahang ito, magmula sa pastor hanggang sa kalitlitang umaten. Alam namin, Panginoon, hindi ordinary ang maging tupa mo. Salamat na kayo ang aming pastor, ang aming shepherd, at hindi kami magkukulang sa anumang mga bagay. Salamat po, Banal na Espiritu, kayo po mangusap. Gamitin niyo po ang bibig ng inyong lingkod. Wala po akong kakayahan. Ikaw po ang maitaas, may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ba yung awiting, ang Panginoon ng aking pastor? Ito po ay gawa ng mga papuri singers. Mayroon ba tayo yan dyan? Pwede bang ilabas ito? At siguro kahit tugtog lang sa gitara, kaya na David John. Ang Panginoon ng aking pastor. Basahin natin ito kasi nandoon na po tayo sa fourth verse. At ngayong hapon na ito, sisiguraduhin ko sa inyo, ako mismo excited dito sa verse na ito. Bakit? Ang ganda. At awitin muna natin sa Panginoon at hindi sa tabi natin, hindi sa sarili natin. Huwag natin naawitan ng sarili natin, huwag natin naawitan ng katabi natin, aawitan natin ng Panginoon na siyang dakilang pastor sa tulad nating mga tupa. Sapagat ang tupa ng Diyos na maayos, are you listening?
Ang maayos na tupa ng Diyos, malusog, nanganganak lagi. Alam niyo ba yon? Pero kung ang pastor ay payat, kulang sa kain, pinababayaan ng pastor, hindi talaga manganganak yon. Amen? Ay, salamat. Naunawa po ba natin? Amen. Purihin ang Diyos. Okay. English. Ay, no, tama. Number 6 pala ito. Hinahanap lang po yung alam niyo ito, kasi madalas na itong narinig. Ang Panginoon ang aking pastor. O, di ba? Di na ako mangangain. Mga kapatid, ang sarap awitin. Ang problema, ang tanging problema, nakikinig pa ba kayo? Mga kabataan, na kayo ay papunta pa lamang sa first year high school at papunta ng high school, ang pinaka-crucial sa buhay ng mga kabataan ito, from totoy ito nagbibinata, from neneng sa nagdadalagita, ito ang pinaka-crucial, bantayan ng magulang, bantayan ng pastor. Bakit po? Minsan, ako mo natanong minsan ng sabi ng isang pastor, ako ba talaga ginagalang mo bilang pastor mo? Yung mata niya nakaganda mo, napipilitan. Pero noon, ang pastor na inilagay ng Diyos, kahit anuman ang kanyang karakter, niligay siya ng Diyos, may purpose siya para matuto tayo. Tama? Okay. So, awitin natin. Ang Panginoon natin, pastor, sino ba ang makakalam nito, maliban sa akin? 1, 2, 3, 4. Sabay-sabay tayo. Sa unang, dahan-dahan lamang. Okay? Ang pa? Mataas yata masyado. Ang Panginoon ang aking pastor. Kaya niyo na? Okay, sabay-sabay. Ready? Sing. Ang naniniwala ba kayo doon? Sa lahat ng magpakailan. Wala na. Okay, so, naintindihan niyo po ang ating pastor. Ako po ay under shepherd. Hindi ako ang may-ari ng simbahan ito. Hindi ako ang may-ari ng mga buhay ninyo. Ako ay nautusan ng Diyos na tagapakain kung ano ang ibinibigay ng Holy Spirit sa aking pag-aaral, ayun ang ibinibigay. Kaya nakakalungkot, lalo na sa mga kaestudyantihan natin. Pinag-aaral kayo ng Panginoon, pag Sunday parang hindi mahalaga sa inyo. Bigyan nyo ng halaga ang Panginoon na nagpapaaral sa inyo. Akala kasi ninyo nagpapaaral sa inyo, mga magulang, hindi po. Dahil kung wala ang biyaya ng Diyos sa iyong tatay at nanay, saan ka kukuha niyan? Saan kukuha ang tatay mo? Ang Panginoon, ang ating pastor, hindi na tayo mangangailangan magkaroon lang man tayo ng, parang hindi naman natin masabing utang na loob eh. Magkaroon tayo ng tungkulin na mapasigla natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat sa atin. Okay po ba yun? Hari nawa, mga kapatid, huwag nating maging ugali ang ugali ng mga Moabites, yung karatig ng mga Israelita. Di ba kaninang umaga? Hanggat hindi sila binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago sa kanilang mga pag-uugali, i-judge ng Diyos sila. Pwede ba rin gawin niya sa mga anak niya? Pwede po.
Dahil ang trato ng Biblia sa atin bilang mga normal na pamilya, pag ang bata ay hindi nag-aayos na sumunod sa magulang, 10 utos, igalang mo yung ama't ina, minsan tayong mga magulang ay may utos sa Proverbs, the rod of correction, pinapalo natin sila dahil para makorek ang kanilang mali. Yun din ang po ang ginawa ng Panginoon. Ang bayan ng Israel paulit-ulit, the Lord, thus saith the Lord, sabi ng mga propeta, sabi ng mga pastor nung panahon na yon, pero ang mga Israelita, makikinig, maya-maya makakalimot, magkakasala, lilihis, tatalikod, tataliwas, at pag pinalo ng Diyos, iyak, Panginoon, mahabag ka. Ngayon tatawag ang Diyos ng mga leader, ng mga pastor. Ito naman ang mga propeta darating, magpipray, hali kayo, magsipagsisi kayo mga Israelita, at kayo ay magsamba sa Diyos, magsasamba sila, at maya-mayang kaunti, makakalimot. Paulit-ulit, paikot-ikot. The same with the people today, mga anak ng mga pamilya ng Kristiyano, paulit-ulit, nagkakamali, at tatawag sa Diyos, patatawarin ng Diyos, babalik, magsasamba, maya-maya, makakalimot. So, ganun po ang history ng bayan ng Israel. Kaya doon po si David ay natuto tayo sa kanyang buhay. Dito po sa verse 4, sa pagsisimula ng ating pag-aaral ngayon, at least 2 things ang ating titingnan. From verse 4 ay 2 bagay lamang po, ay dito, sa verse 4, sabi doon, umipat, wait lang, ayan, lumilipat lang, saglit lang po. Sabi ng verse 4, yet do I walk, sa Tagalog, bagaman ako'y lumalakad sa libis, sa lilim ng kamatayan, alam niyo maglilibis? Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon. Alam niyo kung ano yon? Sinong alam itong kantang itong ano natin? Folk song, di ba? Libis ng nayon. Ano po ito? Libis. Hindi sa Libis, Quezon City. Okay. Nabasa ko yung lumabas sa ulo ng isa. Libis, Quezon City, pastor. Hindi yun. Okay. Ano yung libis? Oh, mga science ba yon? Pilipino? Bali. Kaya nga tinatanong ko yung Tagalog, sinagot mo ako ng English. Okay, sige. What is Bali? Cagayan Bali? Taglis. Okay, sige. Sige, dito mo na. Anong ibig sabihin? Okay, Kapatagan sa gitna ng bundok. Okay. Sa panahon ng sa panahon ng Bible times, yan po ay patag na may mga bato-bato at may mga parang danger zone. Hindi diyan dumadaan ang mga manlalakbay kasi medyo may kapatagan yan at maraming mga lubak. Kasi pag sinabing libis, yung parang slope, yung nakita niyo ang slope ng bulkan, yung may kanal, ang tawag doon libis, pwede kang mahulog doon, gumugulong ka. So, ano man ang picture na nasa isip ninyo, ang libis ay isang lugar na delikado sa isang tupa. That's the point. Sabihin mong patag, may bato sa gitna, may mga shrub doon, yung ibig sabihin maliit na damo na parang dayami, pero ang di mo alam, may nakatagong cobra doon sa kabila. Pag dito ka naman doon sa may mga bato, mayroon pala doon mandarambong. So, ibig sabihin, ang bali na tinutukoy, o buhay na easy going, ay maraming danger. Okay pa ba? Nakukuha na po ang ating lesson ngayong hapon. Okay. At kung nandiyan yung mga eksperto, papakita yan kung ano ang bali at kung ano ang ibig sabihin nito. Now, dito po bilang introduction sa verse 4, magsisimula tayo sa relasyon ng between the shepherd and the sheep. Ano ang relasyon ng dalawa? Ang bantay ba ng mga tupang pastor, dahil sila ay may hawak na tungkod, kunyari ito yung tungkod, may kalawit, ano po, ang trabaho ba ng pastor ay, shh, ikaw, ganun ba trabaho ng shepherd? Natatawa si Del Baby yan eh. Although alam natin na dito sa ating lugar may mga sheep, pero mag-iisip ka kung talagang mahal niya ba ang kanyang mga alaga, katulad ng mga alaga ng aking hipag, yung mga aso niya, mga tatalino eh. Kasi tinuruan ko yon na pag may nakalabas na manok doon sa likod, papapasukin niya sa kural. Alam nila, habulin nila, pasok.
Ang problema, dahil ko naturoan tungkol sa ibon. Lumabas yung ibon. Sabi ng mga aso, balik. Balik. Eh, sabi niya, anong balik? Hindi na naintindihan yun. Gutom na kami. Wala pa si pastor. Di ba? So, ang ginawa naman, mga aso, ayaw mo balik, kinagat niya. Hindi ko alam kung isip niya, dadalhin niya doon sa kulungan o paano. Pagdating ko, sugatan na. So, dapat may bantay. Okay? Kahit alaga mo isang mga pet, dapat may bantay. So, yun po ang relasyon ng tupa at ng bantay o ng shepherd, napakahalaga. Okay? Kaya doon mo mapapansin, mga kapatid, kung ang Panginoon ng ating pastor at di ka na mangangailangan pa, ibig sabihin, tiwalang-tiwala ka sa iyong pastor. Tama? Tama po ba? Okay, now, dito na po ang ibig sabihin. Ang sabi doon, okay, ang bagong relasyon ng pastor at ng kanyang tupa ay closer, mas closer sa isa't isa, na para bang kaya nga, nung nakaraang mga lesson natin, may 3 uri ang mga tupa. Diba? Yung mga tupang unang uri, ayun yung mga malalapit sa pastor. Habang nangunguna ang pastor, nakadikit sa likod niya. Kaya sila ang mga paborito. May mga pangalan yon. Sabi ng John 10:28, ay may sheep and they, iyan yung mga number 1 niyang mga tagasunod, yun yung mga faithful niya, kaya alam niya kung sino yon. Pero mayroong na pangalawang grupo, yung mga, tinitingnan ko nasa niya, asan ba si pastor? Sige, kain tayo. Kain. Wala, andyan lang si pastor. May ganyan pangalawa. Ang pangatlong uri ng mga tupa, yun yung mga hindi mapakali. Ano naman kaya tuturo, papakain sa atin ng pastor natin? Sige, akyat tayo dito, talon tayo sa bakod ng iba, talon tayo doon sa mga magagaling. Hanggang sa natalon sila doon sa katawan ng kahoy na nakahiga, na ang sanga ipagano na dahil nakahiga na matagal. Pag nakahiga ng isang puno, alam niyo may problema. Walang ugat, di ba? Natumba at doon sila natalon. Ang nangyayari sa mga tupa dahil sila ay malilikot, stressless, ang tawag doon ay walang kakontentuhan. Pag sinabing discontented, may narinig na hindi nagustuhan. Discontentado di ako. Ulit-ulit ka lang, kung lagi pinipersonal mo eh. Dito na nga lang ako sa tumbang kahoy na to. Diba? Alam niya ang tumba na, doon pa siya tatanong. At nadulas yung tupa, nabalian ng, ano yung limb sa Tagalog? E di si General Lim, ha? Limb. Yan, tadyang, nagiging problema ng kanyang pastor. Oh, seryoso kayo. Yun po ang totoong history ng shepherd and a sheep. Napakahalaga ng relasyon ng dalawa. Mayroong shepherd na pagdadala niya ng kayong mga tupa, let's go, manginginain tayo. At pagdating doon sa spot, mayroon doong puno na napakayambong ng sanga at ng dahon. Tinignan niya yung mga tupa niya, kumakain naman na. Doon na yung pastor. Nag-4 at nag-siesta. Hanggang sa nakatulog, di niya alam, yung mga tupa niya, inuubos na ng mandarambong. Anong klaseng shepherd yun? Dalawang uri po. Okay, di ba? Dalawang uri ang kanilang relasyon. Ang relasyon ng pastor sa kanyang tupa at ang relasyon ng tupa sa kanyang pastor, malaking-malaki ang pagkakaiba. Nakuha na natin. Now, dumating tayo sa verse 4. Pagdating sa verse 4, ito na. Okay? Bagaman ako'y lumalakad sa libis. Okay. Sabi ninyo, patag na nasa gitna ng mga bangin. Kaya yan libis kasi ang tawag sa lugar na yan, kaya binilagay sa Bible, yan po ang sniping spot. The danger spot sa isang manlalakbay patungo sa kabila, patungo sa langit. Habang tayo mga Kristiyano dumadaan sa bali na yan, ang dami dyan. May bali ng Gulayat, may bali ng problem ni Jonah, may problem dyan si Peter. Ang daming problema sa bali na yan. Ang daming problema na ating nadadaanan. Single ka, may asawa ka, o single mother ka, single parent ka. Lahat ng bali na nandyan, lahat ng problema, lahat ng kaaway, lahat ng mga kasama ni Satanas nandyan para igupo ka, itumba ka, habang tayo, mga Kristiyano, ay nagnanais na magpagamit sa Diyos. Lahat ng uri ng pangtutumba, pang-snipe, panggagranada, pangrarapido, pangkakanyon, titirahin ka ng kaaway upang di ka makarating sa kabila,
habang ikaw naglalakbay sa buhay na ito, nasasabihin natin madali ang maging Kristiyano, ang hirap lumakad bilang Kristiyano. Ang hirap. Sa palagay ninyo, sa palagay ninyo, madali ang maging pastor? Hindi po. Hindi madali. Pero sa biyaya ng Diyos, isa na lang ang di pa nakakagraduate. Pero lahat sila, binibigyan ng Panginoon ng desire how the Lord or the shepherd ay maging matutuwa sa ginagawa ng bawat isa. At ang ating, kanina nag-meeting na po ang mga men sa ating magiging i-discuss sa ating camp, napakaganda. Napakaganda. Kaya kung apo ko sa inyo, ay maglista na kayo. Ang ganda ng itatakil natin sa camp. At itong kapatid nating 24/7 ang trabaho, walang pahinga. Sabi niya, pwede naman kaya pastor, baka paglabas ko, pag out ko sa opisina, diretso ako rito. Walang problema. Pwede mo pastor, pag alis ko dito, diretso ako sa opisina. Walang problema. Ang mahalaga nandito ka. Di ba? At least, ganun ang kanyang desire. Ay, kung ang desire niya ganito, pastor kasi walang-wala kasi kami ngayon, pastor. Tsaka, ang daming problema. Ito po yung napaganda doon sa ganung mga rason. Ito, bagaman ako'y, ano daw? Para bang ang pinapalang, pastor, mamamatay na ako eh. Ayoko nang sumama sa camp. Amen. Uy, ba't hindi naman yata kayo ito eh. Di ba? Nag-i-example lang ako eh. Hindi kayo ito. Mga kapatid, ang relasyon ng pastor, ang Panginoon at tayong mga tupa niya, napakalaki. Magkaiba ang dalawa. Okay? So dito po, from verse 1 to 3, napag-aralan natin, the shepherd care for the sheep. Paano ba tayo inaalagaan ng Panginoon? Magbingkat kayo. Verse 1, the Lord is my shepherd, siya ang ating owner, pastor, ano pa? Manager, ano pa? Okay, verse 2, dahil sa kanyang care for the sheep, ano po ang example niya sa verse 2? Tag-isa. Verse 2, ano bang mga pagmamahal ng Diyos sa pinapibigay sa atin? Verse 2, ano daw? Hindi ang sheep ang nangunguna tumalon doon. Pinangungunahan tayo ng pastor. Ano pa susunod sa pinangungunahan tayo doon sa magandang sabsabin, magandang buhay? Ano pa? Beside, ito yung pinakamasarap doon. Ang tao, pwedeng mabuhay na walang food. Pero di siya mabubuhay na walang tubig. Ito yun eh. Pwede ka mabuhay na walang tinapay. Ito ang tinapay. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Si Kristo ang tubig ng buhay. Siya ang ilaw ng buhay. Siya ang pintuan ng mga tupa. Siya ang pastor. Ang dami niyang mga blessing. Pero ang mga tupa, hindi alam. Ang alam nila, sumusunod. Ano yun? My sheep hear. They follow. They obey. And they worship. Siguro ganun mga kapatid. Kaya dito po ay, instead of the sheep being confined to a fence o yung parang kulungan, imbis na nandoon yung mga tupa nasa kulungan, ang shepherd gusto niya ay mag-enjoy din po sila. Dinadala niya ito. Nagpupunta ito sa medyo tagilid na lugar. Bali. Para mag-enjoy, hindi naman sila nakakulong lagi. Di ba? So yun po ang ginagawa ng mga shepherd. Para ma-enjoy nila ang comfort sa bahay nila. They are out in the mountains 24 hours. May mga dalalang tulda ang mga pastor. Naalala niyo po nung ipanganak ang Panginoong Jesucristo, nasaan ang mga shepherd? Brother Raymond? Nasa bahay. Sister, nasa bahay. Yeah, hindi, mali ka, pastor eh. Yun po ay disyerto. May damo ba ang disyerto? Okay. Okay, di ba? Di ba? Nagkamali lang po siya pang madaling sagot niya. Nung time na ang Panginoon ipinanak, nandoon sila sa disyerto at sila po ay nasa tolda sapagkat kinaumagahan, ililid. They will lead the sheep to the greener
pasture. Oh, malinaw na po. So yun po ang isang na ang mga tupa, design sa kanila, hindi dapat laging nakakulong. Inililid sila ng kalang shepherd doon sa mga mountainous area, medyo tagilid, o sabi nyo ay sa tabi ng valley, medyo may patag, may mga danger zone, para ma-enjoy nila na yung pagpunta nila doon, alam nyo ang purpose, bakit dinadala doon sa mga mabundok na lugar? Okay? Kapag sila po ay naglalakad na doon, eto na po ang inyong tandaan. Although ang kanilang pastor ay nasa unahan, ang mga tupa sa likod. Nakikinig pa ba kayo? Halimbawa, kunyari, surunudan kami, mahaba ang pila, naka-single file sila. Panuorin niyo sa YouTube kung paano ang mga tupa sumunod sa pastor. Single file yan hanggang sa tulay. Single file yan, hindi yan nagdudubol. Ganun po ang ugali ng mga tupa. Nangunguna yung pastor, pupunta doon sa bundok, patagilid ba niyang paakyat? Kasi ang buhay Kristyano, are you listening? Ang buhay Kristyano, mahirap yung paakyat. Hirap tayo doon kasi unang-una yung karakter, yung pananampalataya, little. Minsan, have no faith, sabi ng mga disciple, habang nandun tayo paakyat sa bundok, hirap na hirap tayo. Pero pag nakarating ka naman sa tuktok, ano ang nararamdaman mo pag naakyat mo ang Mount Pulag? Taga Davao ka, di ba? Oh, naakyat mo na yung Mount Pulag? Ah, di ba? Di ba? Ah, bali, wala. Okay. Pero ang punto ko, pag nakaakyat ka sa isang bundok na sikat na inaakyat, yung bang naglalagay ka ng bandila, tapos nakita mo yung ganda. Ang ibig sabihin sa buhay Kristyano, sa buhay natin habang paakyat tayo sa spiritual, habang lumalago, habang nagiging matatag ka, marami kang natutunan sa Bible, ang daming pressure mula sa kaaway, pinatitibay ka ng Diyos sa pananampalataya sa mga pagsubok, dahil pag bumigay ka, ang bilis magpadaos-dos pabalik. Ah, di ba? Nakakit ka na sa bundok ng video. Ganito lang kataas, sasabihin ko sa inyo, sa bahay nila, Sister Marlene, ang papa nila at mama nila nandito pa rin, pero robot na yung maglakad. Alam nyo, bago ako umakyat doon sa pinakatuktok, nayakap na ako sa nyog. Brother Sam, ako, Brother Jonathan, hirap kami tatlo. Hawak ko sa nyog. Sandali lang, Brother Sam noon, medyo okay pa, wala pa sakit. Kaya alam natin na ang buhay Kristyano ay hindi po pa-slide pabalik. Ang buhay Kristyano ay mahirap umakyat sapagkat nandoon ang struggles, andun ang mga testing, andun ang pananampalataya. Minsan pananampalataya natin ay maliit at nagdo-double mind pa tayo. So therefore, pag dinadala ng mga tupa paakyat dito, naka-single file ito at ang nangyayari mga kapatid, okay? Wala nang proteksyon ang sheep doon sa dulo. Nakukuha niyo ang picture na pinagkwento ko sa inyo? Nasa unahan yung leader, yung pastor, yung pinakadulo ng sheep, kung halabay na sabihin natin 100, yung 50 lang ang nakikita mo sa gitna, yung dulo na nakikita mo pa ba? Ay nandoon kayo sa Mountainous area, nandoon kayo sa valley, ay mamaya may nag-aabang doon na lubo, may cobra, makakagat yung mga sheep. So, habang paakyat po sila sa isang lugar na pataas sa buhay ng Kristyano, habang tayo po ay paakyat sa level 2 ng ating buhay pananampalataya, nandoon yung mga bali, nandoon yung mga testing, nandoon yung mga kaibigan mo, nandoon yung kaanak mo na siyang gaganon sa'yo. Bakit ka nagba-Bible? Kung nagtrabaho ka na lang, nabigyan mo pa ako ng pera, kisa dala mo na akong salita ng Diyos mo, hindi ko kailangan yan. Okay? So dito po ay ang pag-akyat na ito, minsan walang protection ang sheep doon sa dulo at sila po ay hindi na nababakuran ng kural, nasa area sila ng valley, wala na sila mga bakod, wala mga barns, they are now, ito na po ang punto ko, kapag gano'n na sitwasyon, nandun sa dulo ang pastor, nandito sa dulo yung mga tupa, ang kanila na lang inaasahan, ang kanilang dependence, ang kanilang inaasahang magliligtas sa kanila sa danger na darating sa kanilang buhay ay ang protection ng kanilang pastor. Okay, bakit po? Likewise also, okay, ang kasama na lang ng pastor sa lugar na yon ay wala nang iba kundi ang mga tupa. Dalawa na lang sila ang Panginoon at ang tupa. Nandoon sila sa journey na may mga dangerous spot.
Pagka bumaba ka doon sa pinakapatag, nandoon yung mga bush, may mga damo-damo dyan na konti, pero may mga nakatago na mandarambong. Pwedeng lion, pwedeng bear, at doon naman sa mabato, pag doon ka naman dumaan, pwede doon mayroong ahas, mayroong alakdan. Ano pang pwedeng kumagat sa'yo? Yung bubuyog ditong malalaki marlin na nakatago sa ilalim ng lupa, anong tawag doon? Pag nakakagat yun, ang grabe sakit. Bubuyog yun na nakatira sa lupa. Yung malalaki. So, kapag nandoon na sa areang ito, ang pastor at ang tupa, silang dalawa na lang ang mayroong pagtitinginan dyan. Ano ba ang koneksyon mo sa pastor mo? Ano ang relasyon naman ng pastor sa kanyang tupa? Doon mo malalaman, sabi ng verse 1, I shall not want. Wala na akong kakalanganin pa. Lahat ng care, lahat ng protection, lahat ng pagbabantay, ginagamit sa akin ng aking pastor. Yan ang ating Panginoon. Amen po ba? So the same, dapat ang amin, hindi namin kaya yung protection kayo, pero ang amin po ay prayer sa bawat isang pamilya. Ano po? They both become more intimate. Yun po ang nagiging relasyon ng dalawang ito, ng pastor at ng tupa sa lugar na yon, na maraming danger, ay ang kanilang intimate relationship ang inaasahan ng isa't isa. They were acquainted. Alam na ng mga tupa na kung sino ang yung sipo lang ng kanyang pastor, alam na eh. Pero alam nyo ba? Oh, ito, para naman tumigil na ako sa kasisigaw. Bubulong na ako ngayon. Alam nyo ba? Sa panahon natin ngayon, may mga anak tayo. Minsan walang galang sa pastor. Ang totoo lang. Kahit kausapin na natin. Kausapin mo na yung bata. Opo, pastor. Maya-maya, ganun na naman ang gagawin niya eh. Ano ngayon ang maitutulong mo bilang tupa ka rin ng Diyos sa kapwa nga tupa na anak mo? O, ba't kinatingin nyo sa akin? Wala akong pinapangalanan. Ang sinasabi ko'y tupa at pastor. Malinaw po ba? O bakit pastor nila napupunta dyan? Tingnan natin ito, kapatid. Okay? Asan ang verse 4? Verse 4, balik mo. Kasi, sabi ko sa inyo, 3 uri ang mga tupa. Nabanggit na natin yan past Sundays ago. Yung grupo na, sabi nga dyan, mucho paborito ng kanilang pastor. Bakit? Andyan lagi. Hindi pa nga kumakain, sunod-sunod. Eh, kumain ka na. Hindi, gusto niya lang nung nakalapit sa kanya. Kaya ang ginagawa ng pastor dyan, inaano yung ulo. Ikaw talaga, kain ka na. Paborito niya yan eh. Pangalawang grupo, yung mga, ano sabi ko sa inyo? Hiyaan mo lang si pastor dyan, kain lang tayo dito. Di ba? Ang pangatlong uri, yung mga discontented. 3 klase ng mga tupa sa loob ng koral at relasyon niya sa pastor. Ngayon dito naman pa sa verse 4, ito ang medyo, tingnan po niyo ito. Nasaan ang aking, ito. Sabi ng verse 4, bagaman ako'y lumalakas sa libis ng lilim ng kamatayan, ano daw ito? Wala siyang katatakot kasamaan. Bakit? Sapagkat yung isang pastor nung nag-attend kami ng isang birthday, medyo may edad na yung pastor, sabi nung pastor na ito, alam niyo maraming Christian ngayon, wala nang mga takot sa Diyos. Harap-harapan na sa loob ng simbahan, hindi na nirespeto ang pag-worship, hindi na nirespeto ang mga kasama, kung anong gustong gawin nila, ginagawa na nila, wala nang takot sa kanilang Diyos. Eh how much more pastor ka lang? Ay talaga hindi ka naman katatakutan. Pastor ko lang naman yan, Panginoon eh. Eh di ba? Kaya ang Diyos naglalagay para tayo ay matuto mag-respect sa isa't isa. Amen po ba? Amen! Ayan ang sabihin nyo naman, ano kaya nang kain ito ni pastor at ganyan na naman ang mga tema nito? Di ba? Pinag-uusapan natin ang verse. Okay? Hindi po yan tungkol sa inyong pastor. Ang pinag-uusapan natin, ang Panginoon. Gaano mo itinatrato, papaano mo itinatrato ang sabi mong pastor mo, samantalang sinasabi niya sa ganito, kontra ang ginagawa natin. Kumukontra tayo, hindi naman tayo sumusunod. My sheep hear my voice, hindi ka naman nakikinig eh. Amen! My sheep, ano pa may sunod? And they? Gupalo ba talaga tayo? Hindi. Obserbahan nyo. Observe mo. Sabi nga, check natin. Sabi ni David doon sa Psalms chapter 18 yata yun,
Search me, O God, and know my heart today. Yun ang sinasabi ng ano dito mga kapatid, yun yung tupa. Hindi siya discontented, siya po'y tiwala sa Panginoon, at ang sabi niya, anuman ang maging kalagayan ko, sabi niya dyan, kasamaan man, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo, yung mga kapatid, alam nyo, yung mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin, akala nyo minsan, no, may nais ipahatid, iparating. Bakit po ito nangyayari? Amen po ba? Di ba? Huwag natin masyadong i-focus na si Adan po, Panginoon. Si Eva po, Panginoon. Huwag. Sabi naman sino ba nagturo kay Ahas? Si Eva o si Adan? Sure ka, sister, ha? Wala kasi ako dun, ha? Buti ka na doon ka. Okay. Joke lang yan, ha? Okay. So, nagtuturoan sila, kapatid, nagtuturoan sila. Di ba nung nagkaroon na ng problema, ang bibilis. Kaya pala hanggang ngayon, kahit sa office, tingnan ninyo, pag may nagpumutok na problema sa office, turuan na kaganya kasi si boss, kasi si chief. Ay, wag na tayo sa government, baka maantay. Okay. Bagaman ako'y lumakad, bagaman may mga testing sa'yo, may nangyayari sa'yo, magtataka ka, Lord, para saan po ito? Yun po ang magandang tanong, Lord, para saan po ito? May nais mo ba kayong ituro sa akin, Panginoon? May nais mo ba kayong matutunan ko para ang mga anak ko maituwid ko, Panginoon? Dapat pagputok ng problema, dapat alam mo kung ano ang tanong na tama sa Panginoon, Lord. Ano po ang nais niyong gawin ko? Lord, ako po'y nakakatulong pa sa gawain mo. Kasi ang mga tao nag-aakala na pag sila'y napunta sa isang church, aalagaan sila lagi. No! Ang isang tupa, kaya ka inaalagaan ng Panginoon. Ang purpose, ano yung purpose natin kagabi? All things work together. Nandoon sa loob yung kaaway mo sa loob ng simbahan, hindi ka mag-a-attend. Nandun yung kaaway ko, pastor, ba't ako attend? Di ba? But all things work together. For what? That's the purpose of God. Ang sabi ng Panginoon, 10 utos, di nyo kaya. O sige, pagdalawahin natin. Ibigin ng Diyos buong puso, isip at kaluluwa. Pangalawa, para mas madali, ibigin ang kapwa ng... Di ba? Pero yung ayaw mong gawin sa'yo, nakita mo sa kanya, galit na galit ka. Bakit? Di ba? So kaya, ang hirap sundin po, mga kapatid. Dito ay the mountaintop experience na ito ng isang tupa. Naaabot nila, number 1, okay, naaabot nila ang nais ng Diyos sa kanilang buhay para sila'y maging matatag, malusog, at nagpuproduce na tupa, nanganganak na tupa, sapagkat sila po ay nandoon sa mountaintop experience. Pag sila po ay nakakalingat sa Diyos, nadudulas. Ang tawag doon ay box. Ano daw? Yun naman talagang tamang word doon. Ba't kayo nahiya? Subukan nyo umakit sa mundo, tapos pa-slide kayo. Ang tawag doon, backsliding. Kasi naman kayo upward sliding. Back sliding. Tama? Bakit ayaw sabihin yung backslider? Tama yung word. Walang upslider. Back slider yun. Ang ganda na ng ano mo, ng naabot mo sa buhay Kristiyano sa loob ng simbahan. Aba, dumating yung pagsubok ng Diyos. Nandun ka na sa kalagitnaan eh. Sabi, yes Lord, purihin ka. Naabot din namin ito, maya-maya. Narinig mo yung mga ugong. Para si Pedro. Lubog siya, pababa siya. Mga kapatid, the mountaintop experience naaabot by the way of the valley and the shadow of death. Paano natin to naabot? Yung mga valley na ito, yung mga problema ito, yung mga shadow na ito na hindi naman nakakamatay, shadow nga eh. Di ba nung mga bata tayo, Raymond, naalala mo yung may flashlight, tapos kinukuha yung bilog, lalagyan ng panyo, pupunit tayo ng papel, ilaw, silipin mo. Oo nga. Di mo nakita yung may mumu. Natatakot sa kanilang shadow. Yun yung laro ng mga bata ng mga 70s, 60s. Shadow, pananakot. Yung kakahuli yung napakalaking kahul ng aso. Tapos kita mo sa anino, laki aso. Yung pala, maliit. Kasi projection.
Yan po ang mapansin natin dito na yung mountaintop experience ng isang tupa, ng isang anak ng Diyos. Natututunan niya ito doon sa mga danger spot ng kanyang buhay. Alam niyo po ba yung blind spot na tinatawag? Matagal ko na itong naturo dito eh. Sino ka alam ng blind spot? Ito yung mga problema mo, sa ugali mo, na iba ang nakakita pero ikaw hindi mo nakikita. Alam mo yung blind spot? Halimbawa, nagwa-drive ako, pakanan, hindi ko nakikita ang kanan, pero itong diretso nakikita ko. Ayun po ang blind spot. Mayroon tayong mga blind spot sa buhay natin na akala natin tama, pero sa tingin nila, ang sama. Minsan nangyayari po ito doon sa valley. Doon sa kabila, kapag nakaharap ka sa isang mountain, ang kabila itong kabilang side nakikita mo, walang clear yan, clear, mga damo, batuan. Sa kabila nun, alam mo kung anong laman niya? Hindi. Yan po ang tinatawag na blind spot. Di mo nakikita ang kabila. Sapagkat akala mo, bundok lang. Akala mo, ikaw lang, okay lang. Akala mo, Kristiyano ka pa rin. Pero yung pala, nakikita ng mga kasama mo, hindi na rin. Kaya dito po ang mountaintop experience na naaabot sa pamamagitan ng pagturo ng Panginoon. Number 1, okay, sa ating point number 1 sa verse 4, na-encountered ito ng mga tupa ng Diyos way up to the top. Habang paakyat tayo sa buhay spiritual, habang naabot natin ang peak ng tibay ng pananampalataya natin, okay, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na summer grazing. Nandiyan na ba si Don? Don, ilabas mo ba daw doon ang ibig sabihin ng summer grazing? Grazing. Okay? O sino pong mahilig na umakyat sa bundok? Ako na lang. Di ba pag nakaakyat ka sa mataas na lugar, ang ganda ng simoy ng hangin? Alam niyo ba yun? Kila Marian kasi alam niya ito kasi mataas sa kanila eh. Lalo pag banda na ng katulad natin, yung mga sanay na, di ba pag nung panahon, pag bandang November, ang unang lalabas ay mga nagsasaranggola. At ang hangin yan ay, alam niyo na yan, di ba? Pa-summer na. Nandiyan niyo ba yung kwento ko? Para naman hindi kayo mga Pilipino. Di ba? Kasi pag November, December, sa panahon natin ng araw, yan ay papunta ng April, pa-summer yon. Tagtuyo. Pag simula ng May, ang sabi ng mga Kastila ay, agwa di, anong ibig sabihin? Akala ko Mayo na. Okay. Agwa di, tag-ulan na po. So ibig sabihin, yung summer, nagbitak-bitak yung lupa, wala po yung production dahil bitak at walang tumutubo, darating ang hanging, ano yun? Upang magdala ng ulan at nagkakaroon na naghihilom yung mga bitak-bitak. So, ito pong valley of shadow, naabot po ito sa buhay Kristiyano natin na kapag tayo ay may natututunan dito sa malipit na testing sa buhay natin, umaakyat tayo ng level. Umaakyat ang tupa papunta doon sa delikadong lugar, sa gitna ng mountainous point na mag-i-slide ka pag nagkamali ka. At ito na yata ang meaning, okay? Summer grazing tips. Okay, may tips ba tayo? Thank you. Okay. May tips ba, ha? Magaling itong engineer na ito. Ano? Asa na? Maganda yon. Thank you, Regina. May tips pa, ha? Okay. Tingnan yan, okay. Yan po ang summer grazing. Okay. Ano bang ibig sabihin yan? Tingnan niyo po. Okay. Pag summer, walang yelo, walang ulan, matataba ang dahon. Ang gandang umakyat doon sa bundok na yon sapagkat ang ganda ng tubo. Mabubusog ang mga tupa. Pag matataba sila, sigurado manganganak ito. Magkakaroon ito ng another soul sa kanyang buhay na madadala niya sa church. Pwedeng anak niya, pamangkin niya, kamag-anak niya. That is summer grazing na ibig sabihin, mga kapatid. Full season, grass pasture, okay? Orchard grass. Ano ba sa ibig sabihin? Magandang. Yun yung mga delikadong lugar. Kasi bakit walang napupuntang mga, ano doon, yung mga, ano ba yung baka, ano tawag doon? Tamaraw, ano pa? Bupalo, kabayo, sila lang na mga tupa dahil maliliit sila, pag tumagilid sila sa bulubundukin yan, hindi gaano silang nahuhulog katulad ng baka at kalabaw o kabayo,
Pag pumwisto sa sila medyo tagilid, pag nagkamali, hulog. Tama? Una-unawa na po ba natin? So ngayon po, dagdagan ko na po ito. Thank you very much sa mga technical natin. Okay? Naalala niyo po sa Bible, inuulit-ulit from Genesis to Revelation, ang apat na hangin. Doon tayo kumukuha ng report, news. Ano po ang endless stands for? North, East, South. May kanta doon eh. Naalala niyo ba yung on the side of the north? On the side of the north, the city of... Oh, yan po ay lugar ng ano yung north? Okay. So, yan po ay north, south, east, and west. Okay. Bigyan ko na po kayo ng isang idea. Itong pinakita nilang litrato, ito yung malapit na po ang springtime. Okay? Pa-summer yun eh. Papahinga na. Okay? Anong ibig sabihin po? Yung apat na ito, pag sinabi natin sa Bible na east, ano ba ang Tagalog ng east? Este. East, ha? Sure kayo, ha? Okay. Pag sinabing east, ang hangin na ito ay ibig sabihin disaster or destruction. Yan po ang ibig sabihin ng east. Pagdating ng west na hangin, ang tawag dito ay separation. Doon ka makakarinig sa Bible ng purifying. Nagkakaroon ka na ng pag-alis ng mga kasalanan sa buhay mo. Pagdating ng north, ito na yung pwesto ng Diyos. The north is refreshing air. Ibig sabihin, nandoon ang lugar ng Diyos. Kaya nandoon ang refreshing. At ang panghuli ay ang letter S, south. Ang letter S o south wind sa Bible, kahit anong book tingnan mo, ang ibig sabihin nito ay summer or vacation. Yun na po yung pinakita. Pag araw ng summer at nag-uulan-ulan na, ang ganda na ng tubo niyan. Bakit po? Ang ibig sabihin sa atin, nagsisimula na ang revival. Amen? Naunawa na po ba natin ang apat na wind sa Bible? Pag summer time na, di ba yung mga estudyante, bakasyon. Pero ngayon kasi nagbabago. Pero ang ibig sabihin mga kapatid, kung ating titingnan, vacation time, mayroon na po tayong tinatawag na nagkakaroon na po ng revival. Kasi doon sa north wind ay nagre-repress na ang Panginoon sa bawat isa natin. Anong ibig sabihin nito? Nung ang shepherd, nililid niya ang sheep papunta doon sa danger zone, sa mga bundok na itong magaganda ang sabsabin at summer bracing sila, maganda ang simoy ng hangin doon, at ang hangin na ito ay nagre-repress sa mga tupa dahil ito ay north wind, at pagkatapos papunta ng south wind, ito po ay magkakaroon ng revival, ang isang totoong tupang katulad natin. Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin? Dahil itong mga danger spot na ito yung mga pag-akyat mo doon sa... Tapos ka na doon sa testing na pambata. I-level up ka ng Panginoon sa medyo mabigat na testing sa buhay mo. Mayroon dito mga kapatid. Hindi ko pwedeng pangalanan sapagkat iiyak kayo sa harapan ng Diyos. Hindi nyo kaya ang binigay sa kanilang testing. Hindi nyo kaya. Ako hindi ko kaya yun eh. Sila lang binigyan ng Diyos yun sapagkat once na naramdaman nila ang refreshing air habang nandun sila sa gitna ng level ng kanilang buhay spiritual, hindi sila pa-slide pababa eh, kundi sila po ay magkakaroon ng revival sa kanilang mga buhay. Kung bakit sila napupunta doon sa mountainous area na yon ng mga tupang ito. May valley below the mountain. Ang tawag dito sa between ng pinaliwanag ni Sister Emma kanina, between yan, valley ang patag yan eh, di ba? Yung lumbak, patag. Naalala nyo sa, anong mga subject yon? Napapagitnaan niyang valley. Okay. Ayan. Yun pala. Okay. Di ba? Kaya ang mga tao, mas gusto nilang tumira sa patag. Mas madali kaysa magpatag ka eh. Di ba? So itong valley na ito, dyan sa area niyan, yun ang inaakyat nila. Yan, yung mga may danger na pwede kang ma-slide, mahulog. Okay? Kaya, each mountain has valleys. Bawat isa, sa mountain itself,
Di ba? May bali dyan, may bali doon, mayroon. Lahat dyan mayroon. Sa aspeto ng buhay natin habang kayo nag-aaral, papunta ng college, papunta na magtatrabaho, ang daming bali na kakuhulugan ninyo. Pag kayo hindi naging maayos ang connection nyo at sa inyong pastor na Panginoon natin, pagkatapos ng inyong pag-aaral, alam ko na inyong gagawin. Gagawin nyo ang gusto nyo eh. Hindi ang gusto ng inyong pastor. Di ba? Kaya minsan dumarating ang punto na marami, hindi naman lahat dapat, hindi wala man tayong doon eh, pinagbabawal, kundi mas marami na hindi pa nga sila nakapagtapos ng pag-aaral, may nagagawa na sila na hindi sila nakakaalis doon sa level na yun. Bakit? Nagkaroon na sila ng pagkahulog doon sa bali. Ano mang problem yan? Minsan hindi nakapagtatapos. Nakapagtapos man, hindi niya na kuha yung gusto niya mangyari. Bakit? May nangyari doon sa bali. Pwede siyang nahulog, pwede siyang nag-slide. Di natin alam kung ano ang nangyayari doon. Di ba? Oh. Kaya kayo mga kapatid, maging mga adults, maging mga young people, tinuturoan tayo ng Bible, magtiwala sa ating shepherd. Habang papunta tayo sa kabilang buhay, sa kabilang ibayo ng ating langit na pupuntahan, ang daming bali sa buhay natin. Diyan sa mga ereng yan, yan mga delikado, ito. Oh, madudulas yan. O yan. Ayun ang paborito ng mga to, kasi yan mga tubo dyan ng mga damo, ang tataba, ang gagandang kainin yan eh. Kaya lang ang mga tupa magaang at magagaling yan. Nakakita ba kayo ng kambing sa gubat? Nagsulukso sila, hindi sila nahulog. Ang gagaling nila eh. Yan ang isa sa mga karakter ng mga sheep. Parehas ng mga kambing na ito. Nakakatalon-talon sila sa mga cliff. Okay? Walang nakakagawa niyan, kundi sila lamang. Kaya dito mga kapatid, okay, ay alam ni David na siya'y pinangungunahan niya ang mga tupang ito through the valley. Malagpasan siya, yan. Agad nila dito, papakainin niya ito where the danger was involved. Alam niya, kaya ang pastor na ito na si David, alam niya mula bata nagpapastor siya, itingnan niya yung mga area na pwedeng tambangan sila doon. Di ba sa opisina minsan tatambangan ka ng kaaway? Ang ganda ng, Lord, thank you po sa trabaho ito, dito mo ko nilagay, dito kita pagsisilbihan. Bigla isang umaga, biglang may sumabog na problema, involved ka, pwede ka mahulog. Okay? So dito po ay, there was a mountain storm that came unexpectedly. Ang tawag dyan, pag ganyan po ang bali, ang tawag dyan sa eroplano, ang mga hangin dyan ay either pag ganyan o pag ganon. Pag hindi yan nadaan ng mga eroplano, you know why? Sapagkat ang tinatawag na air pocket. Ang hangin po dito ay pataas. Grabe ang pressure niya. Pag tumapat yung eroplano, bigla siyang gaganon. Kaya yung pasahero ay natatakot. Ang tawag doon ay air pocketing. So, yung mga nag-aeroplano dyan, ako di pa ako nakasakay. Ba't mo alam yan? Nagmamagaling lang tayo. Okay, nag-aaral tayo. So, dito po ay, yan po ang mga ano dyan. So, unexpectedly, minsan sa mga mountainous area ng buhay natin sa Kristiyano, may dumarating na shadow of death. Okay? There was danger from snow avalanche. Halimbawa, katulad yan, may snow. Halimbawa, may nagsisigaw doon. Yung snow na yan na makapal, pwede dumaan dito sa bali, matabunan yung mga sheep. Isang danger yun. Halimbawa, may isang nagpasaway doon. Nag-skate siya, tapos bigla siyang nagsisigaw. Oh, di siyempre yung vibration o kaya yung wave ng kanyang sigaw na naalog yung mga store ng hilo dito at doon, nahulog. Kawawa ito. Ay kung nandun yung mga tupang iba. Diba? So, yun po ang sinuturo dito ni David na there was danger from the snow avalanches and then there were predators hid in the valley, rocks and dens. Dito po, may mga tago-tago dyan, may mga kaaway dyan na pwedeng mangkagat sa inyong mga alagang tupa kung kayo ang pastor. Letter B, hindi naman po ang shepherd lead the sheep through the danger. Pinangungunahan dyan sa ganyan. And then, letter B, ang Psalms na itong sinulat ni David sa verse 4, si David ay hindi ang shepherd dito. Are you listening? Si David dito ang tupa mismo. Tingnan po niyo ito. But rather, a sheep of the good shepherd. Si David mismo. Nung siya po'y bata, siya ang bantay. Ngayon, siya naman ay tupa ng Panginoon. Anong experience ni David? Kwentuhan ko na kayo. Sino nakakaalam sa Samuel chapter 18 verse 5 to 11 nung mapatay niya si Goliath? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Naantok na kayo eh. Alam niyo ba yung kung paano niya namatay si Goliath? Isang araw,
Nandiyan pa ba kayo? Yung papa niya, si Jesse, sabi kay David, David, punta ka muna dito, iwanan mo muna yung mga tupa. Dalhan mo muna ng tugon ba dito sa inyo yung baon? Dalhan mo ng tugon yung mga kapatid mo nasa gera, yung kanyang maraming kapatid. Na misinterpret si David, sabi niya, ikaw talaga, anong ginagawa mo dito sa gera? Ikaw kabata-bata, may pinapatay ka tupa nun, ayabang mo talaga, ba't ka nagpakita dito? Inutusan lang ako ni Papa, dala lang kayo ng baon. Ano bang masama doon? Hindi, sabi naman ng isa. Kasi ikaw mayabang ka kasi. Gusto mo lang makita na kami nakipaglaban. Eh sila nga takot kay Goliath. Kaya nung pagbalik niya, narinig ni David. Sabi ni Goliath, ay kayong mga kutong lupang mga Israelita, nagyayabang kayo mga, kaya kayo ipakain, kaya kayong durugin para kayong mga langgam. Sabi, at ang Diyos nyo, hindi ako naniwala. Sabi ni David, hoy, Goliath! Huwag mong alipustahin ng aking Panginoon dahil makapangyarihan siya. Lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Mga kapatid, pag kayo may problema, ano man yan, labanan nyo sa panangalangin sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name. Hindi sa lakas mo, hindi sa galing mo. Ay, kita niyo, sabi niya. O sige, lapit ka rito. Ginugulat ni Gulat. Sabi niya, may iba siya dito, di ba? Ano, lalakan ka? Sabi niya, nabalikan kita sa pangalan ng Panginoon. Hindi siya basta naghanap ng bato sa paligid. Nagpunta po siya sa brook. Ang brook na ito, malakas ang agos ng tubig para pagbagsak niya doon sa mga bato na mabibigat, babad sa tubig ang batong ito, nadudurog to dahil doon sa ragasa ng tubig. Nagtatamaan yung mga bato. Para bang ang illustration ko ganito, mga kapatid. Sa loob ng simbahang ito, mayroong brook dito na lumalagaslas ang salita ng Diyos. Magmula dito. At pag tinatamaan kayo, natatapyas yung mga tulis-tulis. Nabibilog tayo. Di tayo magkakaaway. Pero nagtatamaan sila doon sa ragasa na yung tubig. Nandoon sila makaalis eh. Nagtatamaan sila sa lakas ng buga ng tubig galing sa taas. Nagtatamaan sila, nagkakatamaan sa mga tulis-tulis, nabibilog sila. At dahil sila nabibilog, nabababad sila sa tubig ng matagal. Kaya kumuha si David doon. Ilang piraso? At yun ay mabigat, bilog na bilog. At nang sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo, may guard yun eh. Ang lumalabas lang kay Goliath mata. May bakal yan, pag ganon. Bakal na yan. Paano? Sharpshooter ba si David? Hindi. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon ay yung inaalipusta. Ang bato, speak of the Lord Jesus Christ, ginaid niya ito eh. Tinamaan, mismong sa mata. Yung palang higanti, takot sa dugo. Maliit yung bato, brad, ang laki niya eh, di ba? Ang laki niya eh. Tapos, kita niyo, dugo! Di ba? Ay, dagdag ko na yon. Okay. Ang istorya po sa Bible, tinamaan siya doon, natumba siya. Pinugot ni David ang kanyang ulo. Nung una, ito po ang isa pang pangalawang istorya ni David sa Samuel. Nung mapatay niya si Goliath, nabalitaan ngayon nung hari. Bago pa po niya pugutan ng ulo si pinapunta muna si David doon sa hari. Sabi niya, punta ka doon hari. Pinapupunta ka ng hari, David. Ibinigay ng hari ang kanyang helmet. Bigat, Panginoon, hindi ko kaya. Sabi niya, Sir, mahal na hari, hindi ko kaya. Ang laki ng helmet niya. O sige, espada ko. Ay lalo na, hindi niya mahugot. Ang laki. Bata lang si David. To make the long story short, nung mapatay niya si Goliath, naging siyang, naging po siyang hero ng Israel. Yung mga babae nagkakantahan, si Haring Saul nakapatay ng 10,000, si David nakapatay ng 50,000, nagselos. Yan po yung kanyang valley, yung kanyang danger zone, na wala man siyang ginagawang para siya maging magaling. Nagpagamit lang siya sa Diyos, pero kinainggitan siya. Di ba? Kaya nung nakita ito ni David, ni Saul, imbes na i-promote ni Saul si David dahil siya po ay naging hero, papuntahin mo nga yan dito, maghanap kayo ng magaling tumugtog para pag pinasasamaan ng Diyos ang aking espiritu. Ang pagsama pala ng espiritu galing sa Diyos. Basahin niyo po ang istorya. Galing sa Diyos yung pinasamaan ng Diyos ang espiritu ni Saul. Kaya nung pinatawag si David, David, tugtog ka! Kaya si David namin, tinuruan namin magtugtog. Baka dumating si Haring Saul eh. Okay. Pagtugtog niya, alam nyo, nagalit si Saul. Anong ginawa niya? Pangalawang bali.
Nasa magandang lugar siya, dapat promotion siya, ginamit siya ng Diyos, wala siyang ginagawang masama. Ang gusto nyo lang, ipaglaban ang Panginoon niya. Katulad ng mga Kristiyano ngayon, pagdating sa Panginoon, hindi pinaglalaban, kundi pinaglalaban ang mga gusto nila sa sarili nila. Yun ang hindi maganda sa kapanahunan natin eh. Nung panahon na ito ni David, naging siyang, napatay niya si Goliath, naging siyang hero, napromote dapat si David, pero naging jealous itong si Saul sa kanya at gusto siyang patayin. At si David nag-spend ng maraming buwan sa pagtakas kay Saul. Biruin mo yon. Nagamit ka na ng Diyos para mailigtas ang bayan sa kahambugan ng mga kaaway nila. Pero yung hari instead, na maunawa siya na misunderstood ng hari ang pinadala ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ano ba ang nagiging dahilan para ma-misunderstood mo ang iyong kapwa sa loob ng church? Are you listening? Ano ba yon? Hanapin mo, Lord, bakit ko na may misinterpret ang taong ginagamit mo para sa aking pamilya? Tingnan natin. Tapos kamukat-mukat, ituturo. Kasi si pastor kung mag-preach, nami-immersion, oh no, my friend. Hindi natin trabaho yan eh. Ina-explain natin what the Bible says. Kaya bakit dito po mga kapatid, dito si David mismo, dapat promoted siya. David, when they spent many days and months fleeing from Saul, at inahunting talaga, gusto siyang patayin. Katapusan na ba ni David? Hindi po. Sapagkat sinabi po ng kanyang verse, do I walk through the shadow in the valley of death, I will fear no evil, because God is with me. Sabi ni David. Okay? Dinala ba si David doon sa valley na yun at nahulog ba siya? Hindi. Dumaan lang siya doon. Ang daming danger doon. Pero hindi siya namatay. Pinorsake ba siya ng Diyos? Ito pa po ang advantage natin eh. Sabi ng New Testament, I will never, nor, ang tanong, pinorsake ba si David nung time na yun po ay inahanting siya ni Saul? Hinahanting siya ng sarili niyang anak para agawan ng trono ng pagkahari? Walang nagawa ang kaaway because God is with me. Amen. Minsan nakakalimutan natin yan bilang mga tupa ng Diyos eh. Hindi ako ang inyong pastor, ang Panginoon ang ating pastor. Under shepherd lang po inyong lingkod. Was God leading him, si David, doon sa mountain, at ang next step nito ay babagsak siya? Hindi eh. Once na ang Kristyano, nandun na po siya sa tugatog ng tagumpay bilang Kristyano, lalo pa siyang magiging matatag sapagkat kung hindi niya hayaan ang kanyang sarili mag-slide pabalik. Alam naman niyo pagtatagilid na, di ba? Naalala ko tuloy dyan, nung nagre-rescue dyan, may bumagsak na aeroplano, di ba? Sa isang kumpanya. Yung mga rescue, hindi sila katayo nung sila po ay nagre-rescue. Ang akyat pala nila, para nakita nila kung i-erode na yung mga bato, ganun pala sila. Attentive sila na in case may marinig doon, ay diretso sila. Hindi sila paganoon. Kasi ang tendency pala, pag nakaganon ka, ang bigat nandito, magaan ang paa. Pero pag nakatalikod ka, mabigat ang paa mo, at may protection ka dito. Tinuro yan sa akin pagka kami nag-jogging. Pag paahon, patalikod. Hindi pa, kasi pag ganun ka, pag paahon, di ba? Pero pag paahon ka, kung papunta kayo dyan sa taas, kaya dyan, tinakita ko sa mga anak pag nag-jogging kami, pag ganun ako eh. Okay na? Okay. So dito mga kapatid, ay ang Diyos hindi nagpapabaya. Si David hindi niya pinabayaan eh. Hinahanting siya ng hari niya, hinahanting siya ng anak niya, hinahanting siya ng mga tauhan ng anak niya. God is with me. Sabi ng verse 4. Pag nilid tayo ng Panginoon sa mountainous area, mga kapatid, pag maganda ang buhay mo, are you listening? Ang kapagkaalam ng iba, please walang ma-open ang pagkakaalam ng ibang Kristiyano, pag siya nakakatulong sa simbahan, nakakatulong sa man of God, nakakatulong siya ng anumang paraan, akala niya okay na siya. No. Habang nandoon ka sa peak ng mountain area yon, doon sa tagilid na area yon, nandoon ang ganda na ng position mo, ang ganda ng blessing ng buhay mo, ang ganda ng leading ng Panginoon sa iyo, mag-iingat ka na. Sapagkat pag nagkamali ka doon sa ginagawa mong yon, habang ginagawa mo yon out of your love to your God at hindi sa love sa mga tao, mahal mo ang gawain ng Diyos, kaya mo ginagawa yan, pwede kang madulas sa area ng mountainous area yon. Nandoon ka na sa tuktok malapit ka na sa stop.
nagkamali ka ng step, dumulas ka, dire-diretso ka uli pababa hanggang magtuturo ka na eh. Kasi, ito po yung experience ng mga tupa. Pag nandoon sila sa mountaintop experience, mataas na level ng testing ng buhay ng Panginoon, nakakalimutan natin na habang tayo nagagamit ng Diyos, while you are making yourself available, you are usable, ginagawa mo lahat para ang Diyos mapapurihan at hindi ang sino man sa tingin, nagkakamali din tayo. Dahil nandoon ka sa clip na yun eh, tagilid yun. Nagkamali ka ng step, dire-diretso ka pababa, hanggang sa naaalala mo na, naghirap na nga ako rito, tapos ako pa rin. Ano ngayon ang naitulong nila pagkatapos kong nagawa ang mga... No! Huwag niyong bibilangan ng Diyos. Amen! Lahat ng iyong ginawa ng Diyos para maging matatig ka, matibay ka, maabot mo ang top experience ng buhay Kristyano. Kaya lang ang problema, nandun ka pa lang sa balikat, hindi ka pa nakakaabot sa may tinga, bumabalik ka na pababa. Ang Panginoon at ang tupa, ang ganda ng relationship nila, kapatid. Okay? Kapag pinapahawakan ka ng Diyos ng mas maraming responsibility, nakikinig pa ba kayo? Ang ganda ng buhay mo, Lord, thank you, ang dami kong responsibility, ganito. The more, the responsibility, the more ang hinihingi ng Diyos. Di ba? Mas maraming requirement ang Diyos pag marami kang blessing. Tandaan nyo yan. Kaya di ba, experience tayo, utang-tuwa tayo, Lord, thank you. Pero mag-ingat tayo dahil maraming responsibility ang kalibalikat niyan. Okay? At dito, kung ating susulian muli ang buhay ni David, okay? David was tested to handle situation as a shepherd. Alam niya na ito, bata pa lang siya eh. Napatay niya yung layo, napatay niya yung bear na umagaw sa kanyang mga tupa. At dito, napatay niya si Goliath. Alam niyo kung bakit? Nire-ready pala siya, di ba? Nung dumating na gusto niyang, inahanting siya ni Saul, di ba? Sabi ni Abner, patayin mo na, boss! Pagkakataon mo na, gusto ko niyang patayin eh. Sabi niya, that's not, wag mong aawayin ang nilagay ng Diyos. Ang Diyos mag-aalis niyan. Alam niyo kinamatay ni Saul? Sino nakakaalam? Anong nangyari, brother? Ha? Napunta siya sa gubat, kumain siya ng, kita niyo yon. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Once na ang anak niya, inaaway nila, gagawa ang Diyos ng paraan. Dito po ay, napansin natin, okay? David is to take more wiser in solving the problem, more worshiper to the Lord, sapagkat kung nagkamali siya, nung time nandun na sa kamay niya si Haring Saul, pwede niyang patayin, pero sabi niya, hindi ko pwedeng galawin ang inanoint ng Diyos. Kaya pala, hinahanda pala siya na magiging mas magaling na hari kaysa kay Saul. Baka gano'n din po ang plano ng Diyos sa ating buhay. Huwag kayo sa mga maliit na bagay, nagkamali kayo at maninisi kayo, wag. Hinahanda lang pala tayo ng Diyos sa mas magaling na posisyon na ibibigay sa iyo. Ay kung sa maliit ka, hindi mo pa kaya. How much more bibigyan ka kaya ng Diyos? Pagkakatiwalaan ka kaya sa malaking responsibilidad, hindi. Sapagkat alam ng Diyos ang ating kakayanan bilang mga tupa niya. At ang pangatlo dito, okay, ang mga bali na ito, nandiyan pa ba yung picture? Pakilabas yung picture. Ang mga bali na ito are unavoidable for Christian pressing on to the higher ground. Hindi natin maiwasan. Bakit? Napakaraming Kristyano sa panahon ngayon, gusto nilang umabot doon sa high peak ng buhay Kristyano nila, sa mga great experience nila, at ayaw nilang dumaan sa ganitong mababang lugar. Bakit? Para bang easygoing life. Ano po? Dapat ililid muna sila ng Panginoon sa pinakamahirap ng buhay Kristyano, yung mountaintop experience. Bago ka makarating sa tuktok, hihingaling ka muna. Alam nga naman na para kang frog na mula sa baba ng bundok, tatalon ka, nasa top ka na. Hindi. Ang pag-akyat sa isang bundok ay napakahirap. Ganun po ang buhay Kristyano. Hindi nung bagong Kristyano ka, gusto mo maging matured ka na. Hindi. Magsisimula ka sa training, sa baba, paakyat. Pag hindi mo kaya, mag-slide ka pa baba. Alam natin yan eh. Kaya yun po ay mga lesson ng Panginoon. Kaya dito,
ang mga tao ng Diyos, sabi niya doon sa verse 4, though through the valley of the shadow of death, ang ibig sabihin, hindi tayo ipupursik o pabayaan ng Diyos dito, hindi niya tayo pababayaan. Ang ibig sabihin mga kapatid, tayo mga Kristyano, minsan nakakaroon talaga ng umangalis sa mundo, kalooban na ng Diyos yun. Ano po? At tayo nakaka-step na sa higher ground. Ang sabi nga ni Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Mas maganda yun eh. Pahinga na tayo. Pero ang mamatay ng kay Kristo, pakinabang yun. Kisa naman namatay ka sa pakikipag sugal. Diba? Isang araw may namatay, nagbarilan dahil sa sabong. Diba? So minsan nakakahiya yun. Pero ang mas maganda na namatay ka, at least mayroon kang Kristong iyong kasama. Okay? Na hindi po tayo pababayaan ng Diyos, kundi tayo ay bibigyan niya ng pangako na ang sino mang na kay Kristo ay kasama niya doon sa kabila. And last but not least, sa pangalawang punto natin, okay, sabi niya doon, I will fear no evil. Hindi ako matatakot ng anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Look at verse, ulit po mga kapatid, balikan natin ang verse 4. Baka man ako lumakad sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Kilala mo na ba talaga ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas mo? Baka naman kilala mo lang siya sa pangalan. Sa nguso, sabi ng Matthew, pero sa puso wala. Sabi ng Matthew, ang lalapit ng kanilang mabibig sa akin, nagpupuri sa aking pangalan, pero ang lalayo ng kanilang mga puso, ibig sabihin mga kapatid, sabi ng Matthew 17:1, hindi lahat na nagpapanginoon ay makakapasok ng langit, sapagkat sa bibig nila, malapit sila sa Diyos, pero sa puso nila, malayo sila. Sinabi na mismo ng Panginoon yan. Kaya dito po, bilang tupa ng Panginoon, hindi dapat tayo matakot anumang kasamaan, sapagkat kasama natin ang Panginoon. Okay? Bilang si David ay tupa ng Diyos, okay? Ang pastor na Panginoon ay binigyan tayo ng pag-asa na magtiwala sa Kanya. Sabi ng 1 Samuel chapter 17, nung si David ay nagbabatay ng kanyang tupa ng kanyang papa, pinatay niya ang leon, pinatay niya ang bear, at sa kamay lang, wala siyang ibang armas. Ano po? Ibig sabihin, sinamahan siya ng Diyos. Pangalawa, nung nakakita ang sheep, ito po ang natural sa mga tupa. Pag ang tupa nakakita ng patay na leon, alam nyo, nagtatalunan yan. Takot na takot yan. Hindi yan kagad nakakakain dahil para bang yung nanginginig sila sa takot. You know what? Ang patay na leon at patay na bear, ang mga tupa ay matatakutin. Madali silang natatakot sa mga bagay na ito sapagkat bakit sila tumatalon? Hindi nila nakikita ang kanilang leader, ang kanilang pastor eh. Natatakot sila kaagad. Pero pag nandoon ang kanilang shepherd, ay natalon sila papalapit sa kanilang shepherd. Yun po ang ugali ng mga tupa. The longer David was their shepherd, yung mga tupa ni David, yung papa niya, ay pag nakakita ng patay na leon, takbuhan niya pabalik doon sa kay David. Ibig sabihin yung mga tupa may tiwala sa kanilang shepherd. Ang tanong ko ngayong hapon, may tiwala ba kayo kay Kristo bilang ating pastor? Sa anumang danger, di kayo dapat matakot eh. Sabi ng verse 4, okay, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw kasama ko, O Diyos, anumang oras. Yun po ang sabi diyan, ano po. Kaya nagtiwala ang tupa kay David bilang pastor nila. Si David ang kanilang pastor at lalo silang nagtitiwala at nawawala ang kanilang takot pag nandoon sa tabi nila si David. Siguro sa Kristiyano panahon ngayon, sa ating mga Kristiyano, mas tiwala tayo sa Panginoon. Alam natin nasa tabi natin siya, hindi tayo matatakot. Letter B, as a sheep, sabi ni David, alam niya na ang Panginoon ay pinagtitiwalaan niya. Natuto siya at nagkaroon siya ng experience, ano po, na siya ay laging takot. Pero ngayong alam niya na ang Panginoon kasama niya lagi, natutunan niya, okay, nung siya hinahabol ni Saul, di ba? Pagpasok niya sa kuweba, kitang-kita niya si Saul kung saan pumuesto eh. Kung si David ay hindi walang takot sa Diyos bilang kanyang pastor, papatayin niya si Saul eh. Biruin mo ilang buwan siya nagtatatakbo, pinaghahabol ni Saul. Yung kanyang mga spy kung saan siya nagtago, alam ka agad kasi magagaling na spy ni Haring Saul noon kay David eh. Kaya nung magtago siya sa kuwebang iyon, na naisulat niya ang mga Book of Psalms, yun na yung pagkakataon na sabi niya, mahal na hari,
ito yung kapiraso katibayan na kagabi, dapat pinatay kita, pero dahil ayoko, may takot ako sa Diyos bilang aking pastor, kaya po si David ay binigyan ng Diyos ng karapatan, ma-experiensya na siya ang pinakamagaling na hari sa buong Israel. Ang daming naging hari doon eh. Pero si David lang ang naging pinakamagaling. Bakit? Naniwala, nagtiwala, at natakot sa kanyang pastor, ang Panginoon. Sa panahon ngayon, maraming Kristiyano. Minsan, takot kami sa Panginoon, pero nagagawa nila eh. Harap-harapan, nagagawa sa harapan ng Diyos, gumagawa na ng mga karumal-dumal sa mata ng Diyos, dahil hindi pa ang Diyos nagpapadala ng palo, sige lang. Kaya doon po napapakita natin na si David, ipinakita dito na experience niya, mga bagay na ito, that I will fear no evil, for thou art with me. At sabi dito, sa panghuli, okay? Psalms 55, 1-5, pakilabas po. Psalms 55, 1-5, si David po ay nadaig ng takot. Nagkaroon siya ng, yung parang sa gabi, yung nanginginig siya sa takot. Tingnan, basahin natin. Psalms 55, 1-5, okay? Tingnan natin, Psalms 55, 1-5, okay? Sa iyo, Panginoon, tinataas ko ang aking kaluluwa. Verse 2. 55, bakit 25 ito? 55, 5-5. 1-5. Yan. O Diyos, dalangin ko'y pakinggan mo. O yan po, at huwag kang magtago sa daing ko, sabi ni David. Verse 2. Pansinin mo ako at sagutin mo ako, ako'y natatalo ng aking sa mga kababaihan. Tiras de los obos, huwag kayo ma-open sa akin. Ang mga babae, madalas kinakabahan. Advance mag-isip. Hindi dapat hindi naman natatakot, di ba? Ito yun. Ako'y walang katiwasayan sa aking pag-angal at ako'y dumadaing. Okay? May complete. Then, dahil sa tinig ng kaaway, tingnan ninyo. May narinig lang na chismis, siniraan siya. Aba, takot na. Hindi ka naman, kasama mo naman ang Panginoon, di ba? Nakarinig ka lang ng ungol ng lobo, natakot na. Para ka talagang tupa. And then, pag mamalupit ng masama, sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan. Ba't ka maguguluhan? Sabi ba ng Romans, if God be for us, hindi ba, kung talagang tiwala ka sa Diyos, hindi ka dapat matakot. At sa galit ay inuusig nila ako. Totoo naman yan eh. Mga kapatid, kung bakit marami na pag dinadala mo ng gospel, hindi ka tinatanggap. Si Kristo nga mismo nung ipapanganak pa lang ayaw tanggapin ng Bethlehem. Nung ipinanganak siya, pinahanap siya ng hari para patayin. Sabi doon yung haring mago, balik kayo rito. Ang ginawa ng dahil mga wise man sila, yung haring mago, si Melchor, si Baltasar, saan pa yung pangatlo? Melchor, Gaspar, Baltasar, sabi niya, Brad, alam ko itong hari na ito may planong masama sa Panginoon eh. Wag na tayong dumaan dito. Doon na tayong dumaan sa kabila. Yun ang mga wise man. Kayo ba, mga wise po ba kayo? Pag hawak nyo ang Bible at ang Panginoon nasa inyo, mga wise kayo eh. Wise and harmless as a dove. Yun po ang talagang sa atin. Next. Dahil sa tinig kaway, dahil nagpapalupit na masama, sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan, at sa galit ay inuusig nila ako. Verse 4, sa aking puso ay nararamdaman. Yan na naman. Pangalawang beses, yung emotion. Ang lakas ng emotion, sumera sa Kristiyano. Emotion, ang lakas niya mag-isip ng advance. May kilala ko niyan. Binata. Nasisip pa ako eh. Ang aking puso, nararamdaman sa loob ko. Ang makilabot ng kamatayan ay buwagsak sa akin. Biruin mo yun, verse 5. Takot. Yan na po. Takot at panginginig ay dumarating sa akin. Nadadaig ako ng pagkatakot. Sabi ng Panginoon, kasama mo siya, ba't ka matatakot? I will fear no evil, for thou art with me. Ang problema, sabi mo kasama mo. Kaso ang ginagawa mo, kontra sa gusto ng Panginoon natin. Yun ang mabigat. Oo nga, sa bibig mo sabi, Lord, kasama kita. Sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo, hindi ko gusto eh. Ba't kita sasamahan dyan? Ito po ang magandang explanation. Halimbawa, yung people ako, halimbawa lang, nagbibinata si pastor. Halimbawa ako ay yung people, Kristiyano, inalok ako, mag-graduation na kami,
Tapos na kami ng college. Oh, Brad, mag-ano tayo, may tawag sila dyan bago mag-graduate, ang tawag doon? Okay, alam nyo, di ba? O sige, doon tayo sa hotel, impromptu. Doon tayo magsayawan. Alam nyo, nung sila po ay nasa kalagitnaan ng kasiyahan, imbis na magpuri sa Diyos at pinagtapos sila sa pag-aaral, yung laman ang kanilang binigyan ng pahalaga. O sige, magsayawan tayo habang mag-graduate na tayo bukas. Sky is the limit. Biglang nag-apoy yung music, ano yun? Yung DJ. Akala nila, proof, uy, may paapoy pa, sige, sayaw. Ay, kumusta ka? Yung pinto, hindi pa tulak, Brad. Ang bukas pala ng pinto nila, papasok. Ay, nung magsumigaw na yung DDBs, kasi nag-apoy na yung likod niya, sunog, nagtakbuhan yung mga tao, nagtakbuhan doon sa ang bukas ng pinto, pa ganyan, nagdamagan sila pa ganun, tambakan yung tao, doon sila lahat sinunog ng Diyos. Dahil imbis na magpasalamat, pinagtapos ng Panginoon sa pag-aaral, inuna nila ang last ng kanilang mga laman, nagpakaligaya dahil graduation na sila, at hindi ang Panginoon ang pinasalamatan, sinunog sila lahat doon. Glory Lord, kung nagja-judge ako, pero yun ang totoo. Nakakatakot, pinatapos na ng Diyos, tapos unahin mo ang laman mo, pasalamatan mo. Ay, salamat, graduate na kami. Nasaan ang Diyos na nagpatapos sa iyo? Yun ang malungkot. Kaya dito po sa istorya ni David, sabi diyan, yan po, okay? Psalms 143, 1-4, 143 Psalms. Siya po ay nadadaig ng shadow of death. Ano ba yung shadow of death na ito? Ba't pa ulit-ulit? Verse 1-4, 143. Ang pakinggan mo, O Panginoon, ng aking dalangin, iyong tingin ng aking mga daing sa iyong katapatan, sa iyong katuwiran, ako'y iyong sagutin. Grabe ang hinanakit niya. Verse 2. At huwag kang pumasok sa kasama ang iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat walang taong nabubuhay sa matuwid sa iyong harapan. O biruin nyo, alam ni David yun Lahat tayo, pag-harap tayo sa Diyos, walang makikitang katwiran. Puro kasamaan ang ating daladala. Salamat na lang, ang Diyos ay may biyaya. Verse 3. Okay? Sapagkat, ito po, basahin nyo, inuusig ng kaaway ang aking kaluluwa, kanyang dinudurog sa lupa ang aking buhay, pinatitira niya ako sa madilim na dako gaya ng mga matagal ng patay. The shadow of death. Walang taong magbibigay sa'yo ng magandang hospitality pag dala mo ang salita ng Diyos. Si Kristo mismo hindi siya binigyan ng hospitality. Sa lugar niya pa mismo. Di ba? And last but not the least, verse 4, kaya ang aking espiritu ay nalulupay-pay sa loob ko, ang puso ko ay kinikilabutan sa loob ko. Yung shadow of death. Finally, mga kapatid, dapat tayo mga Kristyano, mas tiwala tayo, confident tayo ng ating shepherd ang Panginoon ng ating kaluluwa. Hindi tayo. Kasi kung tayo maglilid ng ating kaluluwa, mapapahamak tayo. Okay? Dito po, bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Dahil bawat bali, bawat problema, bawat pinagdadaanan natin sa buhay Kristyano, pagtaas ng ating spiritual life, ay maraming nagpipail, pero ang maganda, marami din ang nakakalagpas hanggang sa top experience na kanilang buhay. Lahat ng pastor, kung tatanungin niyo, walang pastor na hindi dumaan sa bali. Yun ang pinakamabigat na dinaanan nila bago sila pinagkatiwalaan ng isang simbahan. Maraming kinahulugan niya mga yan bago sila ginawang mga shepherd ng Panginoon. At isa na po ako doon. Malamang may dinadaanan din kayong mabigat na problema kasi po mayroon din kayong tungkulin sa inyong Panginoon. Tayo po magsitayo at tayo po magtatapos. Tingnan lang sa ating pagkakonklud. Okay? Mga Kristyano, huwag natin pong ibaliwala ang mga kinahuhulugan sa buhay natin. Mga balis of problems. Ito yung mga danger spot ng ating buhay. Ito yung maglilid sa atin, ito yung magdadala sa atin ng tibay ng pananampalataya papunta sa tuktok ng pananampalataya. Huwag natin pong lagpasan ito. Daanan natin ang mga danger na ito sapagkat doon tayo tatatag, doon tayo titibay. Huwag tayong titingin sa mga sinumang taong nasa loob ng church. Looking unto the shepherd, to Jesus. He is the finisher, the author of our faith. Sabi ng Hebrews 2:17 and 18, sa ating pong bago mag-pray, Hebrews 2:17 and 18. Hebrews 2. Pakilabas po. Yan. 2:11 at 2:17. 2:17. Yan.
Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na naukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. That's Jesus Christ. 18. Palibhasa ay nagtiis siya sa pagkakatukso, siya ay makakasaklulo sa mga tinutukso. Kung tayo po ay malalagpasan natin ang valley of death, mga danger spot, makakasaklulo tayo sa mga nahuhulog doon sa valley na yon. Ang daming problemang pwedeng paghulugan. Pero inaasahan ka ng Diyos bilang isa sa makakatulong sa kanila. Hindi lang ang pastor, pwede kayo makatulong doon. Tingnan niyo po ang verse na yan. Tayo po yung manalangin, nagilang Diyos, salamat po na kami ay mga tupa mo at ikaw ang aming shepherd. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, pagkukontrol. Lord, alam namin kung kami man po ay noong mga nakaraang panahon nahulog doon sa kalagitnaan ng aming journey papunta sa top experience ng aming mountain experience sa buhay spiritual. Lord, sana po, Panginoon, sa pagkakataong ito, wag na po kaming madulas, mahulog doon sa valleys na yon, mga danger spot, mga problemang iyon, kundi tulungan mo kami na makalagpas. Habang po nakayuko, nakapit ang ating mamata. Sa oras pong ito, sino po magsasabi sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako makalagpas sa valley in the shadow of death. Mga problemang hindi namin naasahan, biglaan, at kami nagbabackslide ng metro, kilometro, at hindi lamang po metro. Tulungan niyo kami na makalagpas sa experience ito, katulad ni David, naakyat niya ang top experience ng buhay spiritual. Banal na Espiritu, aming Diyos, tulungan niyo po kami. Magmula sa oras na ito hanggang sa iyong pagbabalik, abutan mo kami na nagsisikap na wag mahulog sa mga balis, mga dangerous spot ng aming buhay Krisyano. Tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. David. Okay, tawagin natin si Brother Raymond para ilid tayo sa ating pasasalamat ngayong Brother Raymond, please. Tayo muna po ay tumayo at lumapit sa luklukan ng Panginoon. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po na inyong anak na si Jesus at pagkilos na makapangyarihang Espiritu Santo sa hapong ito, Diyos. Sa muli, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa mabuting mensahe na aming napakinggan sa hapong ito, Diyos. Turuan niyo lang po kami, Panginoon, na magtiwala po sa inyo. Dakilang Diyos, inihiling po namin ang pagkakaloob ng bawat isa ay inyo pong pagpalain, i-bless, na magamit po sa inyong gawain sa lugar ng kamalig, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, na ang bawat isa sa amin ay makitaan niyo po ng kagalakan sa pagkakaloob sa inyong gawain sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Ito po aming dalangin, sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen.